What's up, guys? Ito ang Windbreaker Season 2, Episode 3. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang parts, panoorin mo muna ito dito, at sigurado akong magugustuhan mo ito. Tara na't magsimula. Pagkatapos ng matinding laban sa pagitan ng Kill at Boferen, nagkwento si Nagato tungkol sa middle school nila ni Anzai. Abot ang chat sa kanya ni Anzai para makapag-bonding at tripping sa kanya, kahit kakatapos lang ng graduation. Pero nahinto siya nang may makita siyang isang mahinang lalaki na pinagtitry pa ng isang grupo. Dalawang isip siya kung tutulungan niya ito, pero nang ibabaw ang kaduwagan kay Nagato kaya nagbulag-bulagan siya, nagpakitang walang napansin, at nagpatuloy sa paglalakad. Pero napatigil muli siya nang maalala si Anzai, na palagi siyang pinuprotektahan at nililigtas sa mga ganitong klaseng takmol. Kaya agad niyang sinugod ang grupo kahit yutal-yutal siya sa takot. Pero nagdulot ito ng paglipat sa kanya ng pansin, at siya ang pinagbugbog ng grupo. Bigla, may nagligtas kay Nagato, may suot itong uniform ng Kill Gang. Abot ang pasasalamat kay Nagato ng batang pinagtripan, pero alam ni Nagato sa sarili niyang wala naman siyang naitulong at nabugbog lang siya. Umalis ang bata, at bumilib si Nagato sa lalaking ito dahil natalo niya mag-isa ang buong grupo. Sabay sabi nito sa kanya, "Hoy, tol, mukhang kaastig mo ah." Pero agad na tumanggi si Nagato at sinabing, "Hindi, mahina lang ako." Pinutol siya nito at sinabing, "Hindi ka mahina. Harapin ang isang grupo ng walang kasama, hindi yan basta-basta gagawin ng kahit na sino." Sabay lapit sa kanya nito at sinabing, "Matagal na akong naghahanap ng kagaya mo. Sumama ka sa aking grupo, sigurado akong magugustuhan mo ito." Ilang araw ang nakalipas, nagpunta na si Nagato sa hideout ng Kill. Kinabahan agad siya sa aura ng lugar. Pero sinalubong siya ng lalaking nagligtas sa kanya at nagpakilala bilang Natori, ang boss ng Kill Gang. Kaya naman agad bumilib si Nagato, kaya pala malakas si Natori, siya pala ang boss dito. Maya-maya, nagulat siya dahil may binubugbog, nagpapalam itong umalis sa team. Pero isinigaw sa kanya ng kasamahan nila, "Oras na sumanib ka sa Kill, wala nang alisan." Kaya naman sinabi ni Nagato, "Hindi mo ba sila pipigilan? Ikaw ang boss, di ba?" Pero agad siyang sinampal nito at sinabing, "Sabi ko na mabuti kang tao. Ang mga mahihinang kagaya mo ay madaling makontrol." Sabay punta sa gate at isinara ito habang sinasabi, "Oras na nakapasok ka na, hindi ka na makakaalis." Dahil sa loob nito, ang karahasan at takot ang nagiging batas. Welcome sa Kill, Nagato. Lumipas ang ilang araw, binugbog si Nagato at inutusan siyang magdala ng 30 grand in 3 days. Ginawa ni Nagato ang lahat para makapagdala ng ganoong kalaking pera. Pero nung nagawa niya ito, binugbog na naman siya at inutusan uli, ng mas malaking halaga pa. Nagdala si Nagato pero kinyo lang ito ng 1,000, kaya binugbog ulit si Nagato at sinabing, "Kada pisong kulang, ganun karaming suntok ang tatanggapin mo." At dahil 1,000 ang kulang ni Nagato, ganun din kadaming sakit ang inabot niya. Isang gabi, halos mabaliw na si Nagato sa takot. Napilitan siyang magnakaw para lang makapagdala ng sapat na pera sa Kill Gang. Nang marinig ng Boferen ang mga dinanas ni Nagato, wala silang masabi. Natulala silang lahat. Agad na humingi ng tawad si Anzai sa kanya, at sinabing, "Kung mas malakas lang sana ako noon, natulungan na kita." Pero sagot ni Nagato, "Huwag ka mag-sorry. Kahit mailigtas mo pa ako noon, hindi pa rin ako sasama, dahil sa mga masasamang bagay na nagawa ko." Sinabi pa ni Nagato na palagi niyang gustong maging kagaya ni Anzai. Pero ang kabaligtaran ang naging siya. Dagdag pa niya, "Gusto ko lang maging astig at malakas, kaya ako sumali sa Kill. Akala ko, mas mapapalapit ako sa pangarap ko." Pero agad siyang natigil nang yakapin siya ni Anzai, at sinabing, "Ano ba yang sinasabi mo? Baliw ka ba? Dati ka pa malakas, at astig." Napaiyak ng todo si Nagato. Na-realize niya kung gaano siya kaswerte, sa pagkakaroon ng isang napakabait na kaibigan. Maya-maya, nagising na si Nirei. Takang-taka siya kung nasaan sila at ano na ang nangyayari. Kaninang nasa digmaan sila, ngayon, nagtatawanan na ang lahat. Sinabi ni Kiryu sa kanya, "Pauwi na tayo." Dito, sumaya at gamaan ang loob ni Nirei, dahil nagtagumpay sila, at ligtas ang lahat. Pero nagulat si Nirei nang bigla siyang pitikin ni Hayato sa noo. Sabi nito, "Akala ko nabaliw ka na nang bigla kang tumakbo sa gitna ng laban. Huwag ka padalos-dalos ng ganon.
Agad humingi ng tawad si Nirei. At lumalabas, na alam pala ni Taiga na kaya nagpunta ang mga senior nila ay dahil chinat pala sila ni Nirei. Nagpasalamat sila kay Nirei dahil sa kanya, nagtagumpay sila. Pero napansin ni Nirei na wala si Sakura. Sinabi ni Taiga, nasa likuran. Mag-isa, kaya agad itong tinawag ni Nirei, masaya ako dahil ligtas ka, Sakura. Nagulat si Sakura, kaya nagtapang-tapangan. Mag-alala ka sa sarili mo, hindi sakin, sagot niya. Pero sagot ni Nirei, sobrang nakakabilib ka talaga, Sakura. Kaka-promote mo pa lang bilang grade rep, pero pinatatatag mo na agad ang grupo. At dahil sa'yo, nagkaisa tayo ngayon. Pero seryosong nagsalita si Sakura. Wala akong ginawang kabilib-bilib. Nagkakamali kayo, mayabang lang ako, puro salita, pero hindi ko nga ma-handle ang sarili ko. Masyado kong pinasok sa utak ko na hindi ko man lang matalo ang isang takmol. At kailangan pa natin ng second year para tulungan tayo. Ano, yun ba ang nakakabilib? Anong grade rep? Wala naman akong naitulong. Tingnan mo sila, lahat, lamog-lamog sa laban. Dapat ako ang nagprotekta sa kanila. At kahit saan mo tignan, kasalanan ko ang lahat. At alam kong, ganun din ang iniisip niyong lahat. Kaya sabihin niyo na, sisihin niyo na ko. Pero nagsalita si Anzai at sinabing, ano ba yung pinagsasabi mo, Sakura? Hindi ko nga maliligtas si Nagato kung ako lang mag-isa. Wala akong pakialam sa iniisip ng iba, ang importante, sobra ang pasasalamat ko sa iyo. Nabigla si Sakura, pati ang mga kasamahan nila ay nagsalita. Ang pagkabugbog namin, sarili naming kasalanan yun, hindi sayo. Ano ka ba? Kaya't sinabi nila na hindi lang si Sakura ang napipikon. Silang lahat ay nahirapan din. Lumapit si Nirei at sinabing, huwag mong akuin lahat ng bigat, Sakura. Isang grupo tayo, ibigay mo rin sa amin ang iba. Hindi ba't magkaibigan tayong lahat? Biglang gamaan ang loob ni Sakura. Napaisip siya, ano bang nangyari sa akin noon? Hindi naman dapat ako nahirapan sa ganun lang klaseng kalaban. At ngayon, pakiramdam niya ay bumalik na siya sa sarili niya. Habang nagtitipon-tipon silang lahat at masaya na ulit. Masaya rin ang tatlong senior nila dahil magandang experience ito para kina Sakura. Napakomento pa sila. Parang ganito rin yung nangyari kay Kaji nung una siyang maging first grade rep. May halong pang-aasar pa si Takeshi. Takot na takot ka pa nun kay Hiragi, di ba, Kaji? Pero sumagot si Kaji, kalimutan mo na yan. Sabay tanong, ano sa tingin nyo, meron sa Kilgang ngayon? Nabigla si Takeshi. Sa totoo lang, wala silang alam tungkol sa grupong yun. May napansin ka bang kakaiba, Kaji? Sagot ni Kaji, oo. Sa tingin ko, yung leader na nakalaban ko, wala siyang kakayahan para mag-recruit ng ganun karaming miyembro mag-isa. Parang may hindi tama, may kakaiba sa pakiramdam ko tungkol sa kanila. Kinagabihan, pumunta ang Boffiren kina Ashitaba para mag-report tungkol sa nangyari. Pero pagpasok nila, abot ang sigawan ng lahat. Tila lasing si Umamiya, ang leader nila. Nakita sila nito at kinamusta agad. Tahimik lang si Sakura at napatanong sa sarili. Paano ba niya talaga tayo nalilid ng ganito? Maya-maya, ikinwento na nilang lahat ang nangyari. Humingi ng tawad si Anzai sa problemang nadulat niya. Kabang-kaba silang lahat, pero laking gulat nila nang biglang magsalita si Umamiya. At sa halip na magalit, masaya itong nagsabi, "Good work, Boffiren." Natigil silang lahat nang biglang dumating si Tandang Oblique. May dalang napakaraming pagkain. Napatanong si Anzai, "So, ayun na yun, Umamiya?" Nagulat si Umamiya, "Alin?" Kaya pinaliwanag ni Anzai, "Hinaila ko ang buong Boffiren sa personal kong problema. Nagresulta ito sa pagkasugat ng mga miyembro natin." Sumagot si Umamiya, "Oo nga, tama ka, pero kaibigan mo si Nagato, di ba? Kaya normal lang na iligtas siya ng Boffiren." Pero dagdag pa ni Anzai, "Pati mga senior natin nadamay." Pinaliwanag ni Umamiya, normal lang sa mga seniors na ipagtanggol ang juniors. Kasama yan sa responsibilidad, pero kahit ganon, todo pa rin ang paghingi ng tawad ng Boffiren sa mga problemang naidulot nila. Kaya naman, laking gulat ni Nagato. Nang abutan siya ni Umamiya ng pagkain, at sinabing magpakabusog siya, unang subo pa lang ni Nagato ay napaluha na siya, dahil sa wakas, nakakain na rin siya ng maayos, at natanggal na rin ang tinik sa dibdib niya dahil nakaalis na siya sa Kilgang. Kaya sinabi ni Umamiya, "Tandaan mo ang alalang ito, ha? Kapag humirap ang sitwasyon, hindi man lang natin malasahan ang sarap ng kahit ano.
Pero kapag kumain ka na may payapang isip, at kasama mo ang mga taong sobrang nagpapahalaga sa'yo, talagang magtataka ka, dahil mas sumasarap ang pagkain. Sigurado akong hindi mo na makakalimutan ang mga masasamang experiences mo. Kaya kailangan mong matutong mabuhay kasama ito. Pero sa tuwing maalala mo ang mga yun, lagi mong tatandaan, hindi ka na nag-iisa. Tama ba? Naiyak na naman si Nagato. Kaya sinabi ni Umamiya na kumain na sila. Pero napansin niya si Sakura na tahimik lang, kaya tinanong niya kung bakit mukhang matamlay si Sakura. Pero sinabi ni Sakura, wala lang. Nagulat sila nang si Nirei ang sumagot. Nabugbog kaming lahat, at pakiramdam ni Sakura ay responsibilidad niya lahat yun. Sumagot si Sakura, hindi naman sa ganon. Naiinis lang ako sa sarili ko. Mayabang ako magsalita pero nagtataka ako kung bakit hindi ako makakilos gaya ng inaasahan ko. Natawa ang dalawa at tinanong si Sakura, hindi ka ba makagalaw ng maayos pagkatapos mong makita na nabubugbog ang mga kasama mo? Nagulat si Sakura, dahil ito nga ang dahilan na tinatago niya. Nagpatuloy pa si Umamiya at sinabing, kung yan ang dahilan, malaki ang posibilidad na sobrang pinahahalagahan mo sila. At nag-aalala ka ng sobra. Dahil dito, sobrang namula si Sakura at nahiya sa kanilang lahat. Kaya nagsisigaw siya, pero tumama ang paa niya sa lamesa na nagtawanan silang lahat. Sina Takeshita at ang iba pa ay sinigawan si Kaji. Mag-react ka naman, para kang robot. Sabay asar pa nila kay Sakura, kaya natahimik ito habang namumula. Ilang oras ang lumipas, naghiwa-hiwalay na sila. Napatanong si Umamiya kay Hiragi, ano sa tingin mo ang sinabi ni Sakura? Pero sumagot lang ito, pareho tayo nang naiisip. Napangiti na lang si Umamiya habang sinasabing, lalakas ng todo si Sakura. Habang nakatambay si Sakura, Anzai, at Nagato sa isang park, dumating ang isang babae at tinawag si Nagato. Bigla niya itong sinuntok habang umiiyak at sinabing, anong ginagawa niyong dalawa? Pareho kayong sugat-sugat. Sabay sabing, welcome back. Napaiyak silang lahat dahil sa wakas, buo na ulit ang tatlong magkaibigan. Aalis na sana si Sakura pero pinigilan siya ng babae at tinanong, anong pangalan mo? Sumagot si Sakura, ang pangalan ko ay Sakura. Guwapo ako, kagaya ni Anisaga. Nagpasalamat ang babae kay Sakura dahil sa tulong na ginawa niya, na sobrang nagpula kay Sakura sa sobrang hiya. Sinabi pa ni Sakura, wala yun, tinupad ko lang ang pangako ko. Kinagabihan, habang nakahandusay ang kill gang, may isang misteryosong lalaki ang tumayo, tila nagkunwaring nawala ng malay at walang kahit anong gallows. At sinabing, nakarating pa ako dito para panoorin kayong lumaban sa Bowfern, pero natalo lang kayo. At higit sa lahat, mas hamina pa ang Bowfern, first year lang sila. Sigurado akong may inis siya sa nangyari dito. At mukhang tapos na ang grupong kill na to. Iles pa naman nila dumami, sayang naman. Sa bagay, bobo kasi ang nagsilbing leader nyo. Una pa lang, gusto ko na siyang suntukin sa mukha para umayos. Hindi ko ginawa, kaya itutuloy ang nangyari. Pero ayos din ang ginawa ko, dahil ang involvement ko sa Bowfern, napaganda pa. Sabay tanggal ng uniform ng kill. At makikita ang isang napakaangas na lalaki, punong-puno ng tato, at halatang napakalakas. Grabe, sino kaya ang misteryosong lalaking ito? Siya na ba ang susunod na kakaharapin ng ating mahal na grupong Bowfern? Abangan sa susunod, mga ka-recap. Kaya huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.